Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Ako nga po pala si Emily, a proud home-based baker from Samar. So sa cake video na to, I just want to show you kung paano ko ginawa itong 2-tier na 18th birthday cake. So itong 2-tier na to, ginawa ko to last December pa siya. So order to sa atin ni Ma'am Gemma Madulid on I think wala siya dito sa Pilipinas ngayon, bali nag-order siya from abroad. So, nirecommend lang tayo ng isa sa mga customer natin from Pagnas. So, kaya nakapag-order sa atin si Ma'am Gemma. So, maraming salamat po for your order, Ma'am Gemma. Medyo late na yung pagpapasalamat. Hindi, pero nagpapasalamat naman talaga ako every time natatapos kong i-deliver yung mga cakes ko sa mga customers ko. So, bali, yung size ng 2-tier cake na to is, yung lower tier niya is 10 by 4 and then yung upper tier is 8 by 4. So, ang flavor ng cake na to is a vanilla chiffon base cake. So, yung original na design ng cake na to was red, yung lower niya, and then yung upper tier na was white. So, nag-request sa atin si ma'am kung pwede ko raw gawin na gold yung color nung upper tier niya. So, syempre ginawa naman natin siya. So, yung upper tier niya dito, ang ginawa lang nating design is naglagay lang tayo ng parang curve na style around the cake. And then dun sa yung lower tier naman natin is pinakinis lang natin siya. So, after natin siyang pakinisin, makikita nyo kung paano ko gagawin yung design na to. So, ito is for 18th birthday yung cake na to. So far, ito yung pinakamalaking 2-tier cake na ginagawa ko. Kasi ang pinaka-smallest na 2-tier cake na ginagawa ko ay 6 by 4 ay 7 by 4, 5 by 4. And then, yung pangalawang size is 8 by 4 and 6 by 4. So, bali, so far, ito yung pinakamalaking size ng 2-tier cake na ginawa ko. Pangalawang malaking size ng 2-tier cake na ginawa ko na to. Kasi, ang pinakamalaking size na ginawa ko na order sa atin from Taft. So, ito na nga. Natapos na natin siyang pakinisin yung cake. So, ito na. So, yun na nga. Natapos na natin pakinisin yung cake. Ang ginawa ko dito is, nag-start na akong kulayan yung upper tier na ng gold luster dust. So, ginamit natin dito yung bagong bili ko na rechargeable airbrush. Before, nung wala pa akong rechargeable na airbrush, ang ginagawa ko talaga is mano-mano kong pinipaint yung cake. So, bali, nagkulay tayo dito ng golden yellow para mas mabilis natin makulayan ng gold yung buong cake, yung upper tier na buong cake. So, ayan na nga, so bali, nag-spray tayo dito. Ginawa natin yun hanggang sa makulayan natin yung buong cake ng gold. So, makakita nyo later kung anong magiging itsura niya. So, ayan na nga, medyo may bubo siya na gold luster dust doon sa cake. So, bali, pero i-consider ko na rin siya na para siyang design kasi maganda rin naman siyang tingnan. Medyo hindi lang siya masyadong magandang tingnan dito sa video. Pero kung nakita nyo na sa personal tong cake na to, maganda talaga siya. Mapapansin mo talaga yung gold, yung pagka-gold nung cake niya was maganda. Sobrang laking tulong nitong rechargeable airbrush na nabili ko sa Shopee. Kasi mas napapadali yung trabaho ko and mas mabilis siya. So dito, after natin lagyan ng kulay yung upper tier niya, prepare naman natin dito yung mga edible flowers na ilalagay natin doon sa cake. Yung mga edible flowers dito was a white rose and the red peony. So, ang ginawa ko lang dito, nag-apply lang ako ng gold luster dust sa flowers and then sa every leaves na ilalagay natin sa cake para magmukha siyang maganda and magmukha siyang elegante and magmukha siyang babagay doon sa cake. So, ayan na nga. Tapos na natin siyang applyan ng gold luster dust. Inilagay na natin dito ang mga flowers. Sa yung red peony, nalagay natin doon sa pinaka gitna niya. Naglagay tayo ng isa dito. And then, naglagay din tayo ng dalawa sa upper tier niya. So, makakita nyo yung kalalabasan nung flowers, yung pagkalagay natin dito. Minsan talaga, hindi lang tayo basta-basta naglalagay ng mga flowers sa cake natin. So, pinag-isipan pa rin natin kung ano yung magiging
yung magiging outcome nung paglalagay natin nung design dun sa cake. Hindi lang basta-basta talaga tayo maglalagay. So, pinag-isipan din natin kung itong flowers ba to, pag binilagay natin do sa ganitong posisyon, magiging maganda ba yung kalalabasan niya. So, talagang pinag-isipan talaga natin. So, ayun na nga, pagkatapos natin ilagay yung mga edible flowers sa cake, naglagay din tayo dito ng mga gold rodges around the cake, doon sa upper niya, and then sa lower tier niya. And then, naglagay din tayo dito ng gold flakes doon sa upper tier niya para mas maging mukha siyang mas elegante tingnan. And then, naglagay din tayo dito ng gold anahaw leaf fan doon sa taas para mas maganda siya tingnan. And then, nilagay na din natin dito yung ating dedication. Happy 18th birthday, Alora. So, ayan na nga naging outcome ng cake niya. So, yun lang. Maraming salamat po for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you all.